Oof! Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Bean at maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. And ito yung continuation natin yung sa E100i na yun, sinubukan nating baklasin yung baterya. Hindi natin siya pwedeng baklasin sa ibaba, so sa taas tayo naghukay. Naghukay talaga, promise. Ito yung E100i na grabe yung water damage, no? And shoutout nga pala kay Mas Jumeres Makabanti. Siya yung owner ng Gundam Solo, yung Telema Solo na Gundam Edition. And shoutout din nga pala kay GN Miranda. Pinapa-shoutout din ni Mas Jumeres kasi siya yata talaga yung owner, si GN Miranda. Si Mas Jumeres, siya lang yung nagpadala sa akin. Parang ganun yung pagkakaunawa ko. So yun, correct me if I'm wrong. So maraming salamat muli, and yun, tuloy na natin to. Inform ko lang kayo guys, bago natin simulan to. Kung hindi kayo sigurado at may ganito kayong unit, wag ninyong gagawin itong ginawa ko kasi delikado po. So dito guys, sinusubukan kong tingnan yung part kung saan natin siya titirahin o hukayin. Kasi kung mapansin nyo dito sa part na to, hindi natin siya pwedeng baklasin yan, tinuturo ko. Sa negative side, hindi natin siya pwedeng baklasin. So ang gagawin natin, dito tayo sa taas babaklas. So kailangan muna nating tanggalin itong part na to. Forward na lang natin para medyo hindi tayo matagal. So sa part na to, kita na natin yung ating target. Sinaside-side natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung parting negative niya. And malabo talaga dyan guys. Wawasakin mo muna yung unit bago natin mabaklas yung baterya. So ang pinaka the best ay dito sa area na to. Yung sa taas na yan. So dito, chine-check natin yan. Check. Actually, ngayon lang ako nakapagbaklas ng ganitong klaseng baterya. Yung internal talaga. As in, ito yung tinatawag guys na internal. Super internal kasi. Hindi ko alam kung tama yung term. Ito talaga yung definition ng internal. Kasi hindi mo mababaklas basta-basta yung baterya guys. Kasi nakasil talaga siya dun. As in, isinil nila dun sa parang mahirap talaga siyang baklasin kasi nakadikit siya doon. So dito gumagamit na tayo guys ng ito, kita nyo. Yan. Yung part na yan, tinitingnan ko kung kaya niyang butasin. And careful pa rin ako dito. Sobrang ingat ko kasi pwede pa rin nating matusok yung baterya. And hindi ako sigurado kung ano mangyayari. Pero ang alam ko, yung mga ganitong baterya, hindi na siya delikado kasi chinek ko talaga as in zero yung voltage niya. And yung amps niya as in wala na rin yan. So kahit matusok mo to, I think maglilik lang siya pero hindi talaga siya uusok or apoy. So hanggat maaari, ingat pa rin kayo kung gagawin ninyo itong ganitong procedure. Okay, so dito binubutas na natin yan. So dandahan kong binubutas yan. Tapos pag nabutas ko na siyang ganyan, paikot ko na siyang titirahin na ganon. Bali, inedit ko siya na naka-speed up yung mga video nito. Yung ibang video. Ito kung mapansin nyo, bagay na siyang bumibilis. No? And dahan-dahan na natin binubutas yun. So, ang gagawin natin, paikot. No? Para siguradong mababaklas natin ang buo. Importante kasi itong nasa part na to, yung nasa gitna. Medyo bumilis na siya. And nasisilip nyo na yung kulay green na battery. And I think, try nyo hulaan guys kung ano yung battery na ito habang nandito sa video na to. Subukan nyo lang kung anong klaseng battery ito. Although yung kulay, may clue na kayo. Oo. Mamaya, makikita nyo yan. So dito, pinabilis na natin. Sinusubukan ko ingatan. Nakikita nyo. So medyo matagal yung pagbabaklas ito. Pinabilis ko na lang. Pinutol-putol ko yung ibang part. Yun, natira na lang yung gitna. Although hindi perfect yung pagkakabilog natin. At least, naingatan natin yung area na yun kasi mahalaga yan. No, dito, makikita nyo yung mga particles ng plastic. So, parang nagiging brittle yung plastic. Nagkakabasag-basag siya. May pagka-high temp yung plastic nila na ginamit. Yan, kita nyo. Pinapakita ko yung mga particles. Yan, particles. So, palitin natin ng konti. So, dito sinisilip natin yung area na yan kasi hindi ko pa rin mailalabas yan dyan. Kasi may mga
may mga imperfect pa rin doon sa pagkakabilog ko na ganun. So, gumamit tayo ng ibang grinder tip. So, itong part na to, yan parang bilog yung ibabaw. Yan, parang bilog siya. Kita nyo. Yan yung makakasolve dyan. No? Kita nyo ba? Ang gagawin ko dyan guys, papaikutan ko yan hanggang sa matanggal ko yung mga sobra-sobra na pumipigil dun sa baterya para lumabas. Po-forward na natin ng konti. Okay, kita nyo, medyo na-expose na yung kabulukan ng battery. And dito nagkakaroon na ako ng idea kung ano talaga yung ano. Dito sinusubukan ko siyang itulak pero medyo stiff pa rin siya. Medyo nahirapan pa rin tayo. So, ginawa natin, bagya pa rin natin siyang... Ingat kayo sa mga ganitong task guys ha. Hindi ito basta-basta. Hindi ko alam kung pwede yung ano, yung medyo mainit na matalas na bagay. Pero, delikado pa rin syempre. So, dito tinitira pa rin natin. Medyo yung ginamit kong tip, ibinalik ko yung dati. Para mas ma-select ko yung part kung saan natin siya para mas accurate. Yun yung sinasabi ko. Para mas accurate yung gagawin natin na pagtira dun sa plastic. Para iwas na rin sa sobrang butas. Kasi baka mabutas natin yung chassis, medyo alanganin yan pag nabutas yung chassis. No? Since pwede mo pa rin kasing ibalik yung pagka-waterproof nitong unit. Just in case na, although, medyo duda ko nga, hindi na siya tatagal. No, unless mapalitan yung mga piyesa na nabulok. So, dito tinutulak natin siya, guys. Pakita ko sa inyo. Isang mapapansin nyo dito, bulok na bulok talaga yung, yung pinakang positive area ng battery. So, dito tinutulak na natin siya. And hindi naman ako kinakabahan dyan kasi alam ko wala namang voltage yung baterya. Kaya kahit matusok mo yan, although matigas yung bakal na yun. Ito kita nyo lumalabas na siya. Lumalabas na siya. And maya maya magpa-pop out na yan. So dito subukan natin tulak. Magugulat din kayo kung ano nangyari talaga dito sa battery na to. And kung ano yung battery. No? Ayan, nag-pop out na. Kita nyo ba yun guys? So yan yung target natin. Mapa-pop out natin yung baterya. So sa part na to, pwede na natin siyang palitan ng ibang baterya. Although sabi ko nga, makikita nyo yung baterya. I think may idea na kayo, green siya eh. So ano yung hula ninyo? Dito sa part na to, sabihin nyo yung hula ninyo. Tapos tingnan natin kung tatama kayo. Dun sa, kasi babalatan natin yan eh. Makikita natin yung battery. So sa part na to na successful naman natin, successful naman na natin na natanggal and malinis na yung pwede naman ibalik sa dati yan. Maraming pwedeng material yung gamitin. Basta yung nasa gitna buo. So dito, ito na yung pinakang part kung saan titingnan natin. No? Dito sinasayod natin kung anong klaseng battery pero mahirap makita. No, mahirap makita kasi nga flooded siya ng corrosion. So sa part na to, sinecheck ko mabuti yung ibabaw and susubukan natin yung hiwain. So, kailangan matanggal muna natin yung wrap. No? Wala naman ang kwenta yung wrap na yan. Ang gusto natin, makita natin kung anong klaseng baterya ito. And educate ko rin kayo kung anong mga mga features ng baterya niyan. So, dito post natin. Oops, kita nyo na ba? Isang mapapansin nyo dito, nakalagay BTC6. Okay. So, ang battery na to ay BTC6. And, isa yan sa mga magagandang klase ng baterya. Bihirang-bihira ako makakita dito guys, nang gumagamit ng BTC6. Usually, BTC4 lang, o kaya Molicel. Pero itong BTC6, isa ito sa mga magagandang klase. Sabi nga nila, ginagamit sa mga e-bike. Yung mga magagandang klase na e-bike. So, isa ito sa mga reliable talaga na baterya, no? So, try nating check pong mabuti. So, dito close up natin. Isang napapansin ko dito, corroded yung area na to. Then, may letter V dun. Ako yun. Hindi ko alam. Hindi ko sure kung akong gumawa niya kasi pag minsan, ginaganon ko yung ginaganon ko ng tweezer, yung pinakang
O ganun ako kahit doon sa mga unit na ginagawa ko para mamarkahan ko siya, nilalagyan ko ng V. Oo, ganun. Yung marka na yun, ginagawa ko. Pero hindi ko alam kung ako talaga gumawa. Hindi ko na maalala. Yan. Yan. Obserbahan nyo mabuti itong area na to. No? Kita nyo ba yan? Yung parte ng leeg niya, yung pinakang seal, kung saan isinisil yung baterya, malinis na malinis. Tapos doon sa top area, maduming madumi. Dito naman sa pinakang ibaba, eto, yan. Sobrang corroded siya. So, isa lang ibig sabihin nun guys, nag-leak ito. Yung battery na to ay nag-leak. So, may mga dahilan kung bakit nag-leak. Like, pwedeng na-stress yung baterya dahil shorted yung unit. No? Although, konti lang yung leak niya, hindi naman pumunta doon sa pinaka-bottom. Kasi makikita mo yan, kung pumunta siya sa pinaka-bottom, flooded yung ilalim, yung negative. And dito sa ibabaw, yan nasa ibabaw, yung positive area, corroded din. So, nag-leak din siya dyan sa area na yan dahil sa stress. Okay, tuloy natin. Kita nyo ba? So, napakadumi na yan. Hindi na rin gumagana yung battery. Gaya na sinabi ko sa inyo nung nakarang video, kung babalikan ninyo, lalagay na lang natin sa description, na yung battery na to, nung tinetesting ko siyang buhayin, alam ko na deads na siya dahil sa mga outcome. Pinapakita rin natin dito yung leaks. Kita nyo ba yung corrosion na yan? Sa palatandaan niya na nag-leak na siya. No? And hindi na talaga pwede yan. So, hindi ko pwedeng ipagpilitan. Pag chinarge mo ng chinarge yan, guys, dalawa lang yun. It's either dito siya mag-charge or pwedeng mag-ano lang siya. Kung mag-charge man siya, pwedeng umapoy or something. So, delikado na siya kaagad. Okay, so dito, isang tabi muna natin, forward natin na konti. Ipinapakita ko yung BTC4 dito, guys. Okay. Bigay ko sa inyo yung difference ng BTC4 at saka BTC6. So, unahin natin itong BTC4. Bakit sobrang daming gumagamit ng mga legit na BTC4? Kasi, although yung milliamps niya ay mababa, usually, ang nominal voltage ng 3.6 yata, or 3.7. Tapos, yung pinakang milliamps niya, guys, ay 2,100. Yun yung karaniwan sa legit na BTC4. Okay? Yung discharge niya ay 30 amperes. Okay? Yun yung discharge ng BTC4. Malakas siya. So, itong BTC6, mas bagay siya dito sa mga variable na to. Yung medyo mabababa at saka mga coil-based. No? Yung pinakang system kasi, mesh coil-based. Mas bukod sa gusto mo mas matipid. Kasi yung BTC6, bukod sa mataas yung milliamps, which is 3,000 milliamps, no? Mababa yung discharge niya. Around 20 amperes lang yung discharge. Ibig sabihin, mas mahina yung buhos ng kuryente niya. Isang mapapansin nyo yun, guys, kapag tumingin kayo sa mga matataas na milliamps or matataas yung capacity ng baterya, binababaan nila yung discharge kasi masyado nang mataas yung capacity. No? So, kung gusto niyo ng mas malakas na bigay ng kuryente, lalo na sa mga mechanical, or gusto niyo talagang maganda yung bigay ng kuryente, or malakas kaagad yung bigay sa mga units, punta kayo dito sa medyo mabababa yung capacity. Around 2.5, 2.6, 2.1. Kagaya nitong BTC4, 2.1. Yun yung isa mapapansin nyo. Okay. So, dito, susubukan na natin ang ano. Sana na-educate ko kayo sa part na yun. No? And nga pala, isang mapapansin nyo, isa yung manufacturer nila kasi isa sila ng brand. BTC4, BTC6, gawa yan ng Murata. So, yung Murata, guys, galing sa Japan ang main manufacturer or headquarters. Yun, headquarters. So, meron din tayong Murata dito sa Pilipinas, no? Kung di ako nagkakamali, nandito siya sa nalimutan ko yung part. Pero nandito lang siya sa may parteng Laguna yata or Batangas, no? Pero may manufacturing sila doon. Pero hindi yata battery, kung hindi ako nagkakamali. Mga components, mga surface mount devices components, no? So, yun. Meron din dito sa Pilipinas ng Murata. And malaking kumpanya yan. Worldwide sila. Tuloy natin to. Susubukan natin ipasok. And I think, papasok naman siya. And may selection pa rin naman. Pwedeng normal na BTC4. Hindi ko nga alam kung ano yung gusto ng owner dito. Ang gusto yata niya,
iwanan na lang sa akin. Pero sabi ko, susubukan ko pa rin i-vlog. Hayaan ko na daw. Pero pwedeng ipabalik pa rin niya ito. Hindi pa kami tapos mag-usap. So, sabi ko, sige, gusto ko muna kasi siyang i-vlog. Titingnan natin kung mag-okay pa rin siya. Nalinis ko naman na yung mga components niya. So, titingnan natin kung mag-normal. Okay, so dito, na-testing ko na pwedeng ipasok yung baterya na yan at isil muli yung area na yan. And I think, yan yung susunod natin na video. Itatabi ko yung mga components niyan para hindi mawala. Okay, so yan, medyo napatagal tayo. And I think, sana may naibigay akong kapakipakinabang dito. Medyo na-educate kayo dito, na-entertain sa ginawa natin na pagbabakla sa battery ng E100i, which is magandang klase ng baterya talaga yan. So, na-stress lang talaga siya. Okay? So, yun. Ito po muli si Daddy Vic. Subscribe kayo guys para sa mga ganitong klaseng video. Yun. Bye-bye. Oof!